Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga Usapin mo si best friend. Kasi hindi ka babae. Bakit mo sinusumbong kay Doc Carlos si Lynette at si Doc RJ? Narito na nga ang ating pakaabangan ngayong Sabado sa Abot Kamay na Pangarap. Gusto nga pumunta ni Lynette dito sa Apex Hospital at inaya nga dito ni Carlos. At dito naman na sinabi ni Carlos kay Lynette na kung bakit kinakailangan pa daw nilang pumunta roon. At ang sagot naman dito ni Lynette sa kanya na kinakailangan daw ay nasa tabi niya itong si Annalyn upang paghahalang na rin dito nga kay Don Pepe dahil kinakailangan na manalangin nga sila upang mabilis makarecover itong si Don Pepe. At dito naman na nasabi dito ni Lynette kay Carlos na parang nagigilty nga itong si Carlos dito sa nangyari kay Don Pepe. At maya-maya pa may kumalabog naman at dito nga na tila may trauma na nga itong si Lynette dahil sa nangyaring pangloob sa kanilang bahay. At laking gulat nila nang biglang bumukas ang pinto at si Harry lang pala ang dumating. At dito na pumunta sila sa Apex Hospital. Nang makarating nga dito sa Apex, dito naman na sinalubong ni Giselle itong sina Lynette at Annalyn. At dito rin na napag-usapan kung papaano daw na cardiac arrest itong si Don Pepe na ngayon nga ay matagumpay naman ang nagiging operasyon dito ni Carlos at ni Annalyn. Kaya hindi kumbinsido itong si Giselle sa mga sinasabi nga dito ni Doc Lindon at ni Annalyn hanggang sa nasalubong ni Giselle itong si Carlos. At dito naman na nagkainitan ng dalawa at sinabi ni Carlos na kung pinagdudahan ba daw siya dito ni Giselle. At dito naman na sinabi ni Giselle kay Carlos na sana'y hindi nagsisinungaling itong si Carlos. Hanggang sa nag-usap din itong si Ray at itong si RJ kung hindi lang sana nawala ang kanyang memorya, tiyak na siya daw ang magagamot dito nga kay Don Pepe. At sagot naman dito ni Ray na hindi imposible iyon dahil pinakamagaling nga itong si Doc RJ na bilang neurosurgeon. At dito rin na dumating itong si Giselle at narinig ang kanilang pag-uusap hanggang sa sinabi ni Giselle sa kanila na may posible na may kinalaman itong si Carlos sa nangyaring cardiac arrest dito nga kay Don Pepe. At nagtanong itong si RJ na kung bakit paanong may kinalaman itong si Carlos na ngayon nga ay sila ang nag-opera dito sa ICU kay Don Pepe. At dito naman na sinabi ulit kay Giselle na hindi siya makagawa doon dahil maraming tao sa operating room at nandun din itong si Annalyn. Samantala dumating naman itong si Zoe. At nagtataka itong si Annalyn na kung bakit nakaitim ang suot ni Zoe. At dito naman nagkakasagutan ng dalawa na anong pakialam daw dito ni Annalyn kung bakit magsusuot siya ng itim. Hanggang sa umalis itong si Zoe dahil hindi niya kayang marinig ang mga usap-usapan ng mga tao roon na parang siya daw ang sinisisi. Hanggang sa nakaupo itong si Zoe at dito naman na pumapasok sa kanyang isipan at narinig niya ang boses dito ni Don Pepe na parang mababaliw na nga itong si Zoe hanggang sa nakita niya itong si Annalyn at pinagbibintangan niya ito at nagawa nga sakta ni Zoe itong si Annalyn dahil ginagaya daw ni Annalyn di umano ang boses dito ni Don Pepe upang takutin daw itong si Zoe. Kaya nagtataka naman itong si Annalyn na kung bakit ganun ang kinikilos dito ni Zoe na parang wala nga ito sa sarili at parang nababaliw na nga. Nagpapahalata na nga na hindi kaya ng konsensya ni Zoe na manatili doon na siya nga ang dahilan na kung bakit nakumatos nga itong si Don Pepe. At ang kasunod nito ay dumating naman itong si Moira at dito naman na amoy ng alak ni Giselle. At dito nagkasagutan ng dalawa. Samantala nakita naman ni Michael na nag-uusap itong si RJ at Lynette at agad din ay sinumbong dito kay Carlos. At nagtaka itong kanyang fiancé na kung bakit sinusumbong ni Michael itong sina Lynette at RJ. Yan ang ating pakatutukan bukas, dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap.